Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Yan. So pag-usapan natin yung solid financial foundation, himayin natin to, no? So sabi dito, is your house built on a strong foundation? 'Di ba pagka may typhoon, that time, no, naalala ko, nung nasa Las Piñas pa kami, nagre-rent pa kami doon ng bahay. Medyo luma kasi yung nire-rent naming bahay, tas may puno kami sa gilid. Hindi talaga ako nakatulog nung nagkaroon ng typhoon kasi sobrang hangin. So feeling ko baka pa rin yung bahay namin, no. So yun na makikita natin kung matibay yung bahay, kung daanan man yan ng earthquake, typhoon, nakatayo pa rin. So ganun din sa ating personal finance. Kailangan matibay din to, no, na nagkaroon ng crisis, nawalan ka ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya or ikaw mismo, no, nagkasakit ka or may na-disable, may aksidente, hindi pa rin mamumroblema sa pera. Okay? So pag-usapan natin yung strong financial foundation. I-type nga natin strong. Of course, lahat tayo gusto natin strong or matibay yung alkansya natin. So, sabi nga, never allow your family to live in a house with weak foundation. So, nakaka-stress po yun, no? So, weak yung foundation natin kung puro utang yung laman ng ating financial house. So, gawin natin itong matibay na mangyayari, crisis-proof, di ba? Earthquake-proof, and sabi nga dito, no, wealthy ka pero magi-stay wealthy ka. So, yun yung sarap makinggan itong one word na to, stay wealthy. Diba? Kasi meron din namang yumaman pero bumalik sa hirap. Diba? Kasi pwedeng na-mismanage uli yung pera. So, pag-usapan natin kasi ito, start tayo sa, sabi, building a house, you must build it from the ground up. Like kahapon galing kami Makati. Ang dami tinatayong kondo. Sobrang lalim ng foundation. Tagal gawin kasi kailangan matibay. So ganun din sa financial house natin. Kailangan sisimula mo sa baba para hindi siya magigiba agad. So pinaka-foundation niyan, tandaan natin, is the increased cash flow. Pakitype nga natin cash flow. So may dalawang paraan para ma-increase natin yung cash flow natin. So, una is earn additional income. Ito ang ganda ng tanong dito. Tanungin lang natin sarili natin. How many sources of income do you have? So, ito income to. Ilan yung source of income natin? Isa ba? Dalawa? Kasi yung mga mayayaman, 7 ang sources of income. So, how many people rely in that income? Minsan, isa lang yung nagtatrabaho pero nakarely, no? 5. Diba? So, medyo mahirap. So, do you love them? Of course, if you love your family, dapat may backup career ka. Kasi ang dami ko na rin na nakikilala or nag-i-email sa akin na wala na rin ng trabaho. Diba? OFW man yan or dito sa Pilipinas. So, kailangan meron tayong other source of income. And ako sinimulan ko to sa spare time ko. Kasi itong spare time, lahat tayo meron. Like 5 p.m. No, may full-time job ako, ginagawa ko yung backup career ko, itong IMG. As financial educator, so from 5 p.m. to 11 p.m. yan. Yan yung ginagawa ko. And pangalawa, no, so yung una, review tayo is pataasin mo yung income mo kasi hindi naman pwedeng puro tipid. Pero check din natin itong pangalawang option kasi hindi yumaman ang taong walang disiplina. So pangalawa is reduce expenses. Baka naman kasi may mga ginagastos ka rin na pag inipon mo, sayang din, di ba, na additional 2,000 pala, additional 1,000 per month pala na savings mo. No? So tignan nyo kung saan kayo guilty dito, no? Like soft drinks. Kami pag lumalabas, lagi kami may baong tubig. Para hindi na kami bibili, additional 20 pesos pa yan. Pag sa airport ka, 40 pesos to 50 pesos pa yan, di ba? So, eto, no? Parang napakadali lang sa mga kabataan ngayon na bumili ng coffee, tea, na tagwa 150, 200, di ba?
So, sobrang mahal. Pero, yun, okay lang naman bumili nito basta may ipon ka. Ang problema kasi, inuuna mo yung wants mo. Nagiging problema natin yung wala tayong ipon or baka baon sa utang. So, yan, cigarettes, beer, bisyo, lotto tickets, yung mga sugal, extra phone bills, yung iba mga extra subscription, dine outside. So, medyo mahal, no? Pag sa labas tayo kumakain. Hair maintenance, no? Like, pag holiday talaga, sobrang busy ng mga parlor kasi yung straight daw nagpapakulot, yung kulot naman na kagaya ko, nagpapareban. So, guilty po ako dyan dati kasi nagpapareban ako every 6 months. So, yan, no? Laki na pala na matitipid natin kung i-check lang natin. So, at least may 1 million ka after 20 years kung ma-invest mo itong mga to. Okay? And, ito naman yung tinatawag na prosperity formula or abundance formula, yung pay yourself first. Sabi ko, ba't tinatawag ba ito na pay yourself first? Kasi nga, pagka sumweldo tayo unang nangyayari dyan, pag mali yung formula mo, pinapasweldo mo yung ibang tao. So, nakakalimutan mo yung sarili mong pasweldohin. So, ito yung tama. Pagka-receive mo ng income, ibawas mo yung 10% tithes. Ito yung donation mo sa church kung saan ka nag-grow spiritually. And then, 20% sinisave mo. No? Ito yung sweldo mo sa sarili mo. No? Naku, sobrang nagsipag ka, nag-OT ka pa. Kailangan talaga may pasweldo ka sa sarili mo. Bago mong pasweldohin yung ibang tao. 'Di ba? Bago ka mag-mall, bago ka magbayad ng mga electric bills, water bills, ayan, expenses and lifestyle. So 100%, 10% tithes, 20% savings, 70%. Ito yung pagkakasyahin natin sa needs natin and wants. So pagka gusto mong dagdagan, mas maganda, no? Like ako, up to 40% sa sobrang na-disiplina ko sarili ko, yung last na work ko, nasa 40% yung naiipon ko. Okay? So pag hindi pa disiplinado, mag-start kahit 10%. Kasi compare nyo po sa Chinese, kaya mas lalo silang yumayaman, 25% savings nila. I mean, 25% pang lago nila sa negosyo, pinapaikot nila sa negosyo, 50% savings. No? 25% lang po itong kanilang lifestyle. So, okay na tayo sa cash flow. Pangalawa is proper healthcare. So, ang sabi dito, protect our health and protect our investment. Kapag kasi may healthcare tayo, hindi natin magagalaw yung investment natin, hindi natin magagalaw yung ipon natin. May dalawang klase ng healthcare. May short-term healthcare at may long-term healthcare. So, ito yung traditional HMO, no, yung short-term. Kasi usually naman, ito yung binibigay na benepisyo sa atin sa company. Pero dito ko lang nalaman sa IMG na may long-term healthcare pala. Pakitype nga natin, health savings account. Yung health savings account kasi, pwede ka na palang mag-ipon dito sa long-term healthcare plan mo na habang ikaw ay employed na may magagamit kang healthcare. Kasi pagka hindi mo nagamit itong benepisyo mo dito sa long-term healthcare sa habang nagbabayad ka, ibabalik sa yung binayad mo. No? So, kaya nagsisave ka lang. Ngayon, kung magkasakit ka, may magagamit ka na healthcare. Pero usually kasi may healthcare na short-term, kaya hindi magagalaw yung ating long-term healthcare. So, para may idea ka sa long-term healthcare, ito, fix yung premium niya, 7 years to pay, tapos may term insurance, may mga life insurance. Ito yung maganda, all unused health fund, di ka nagkasakit o kaya ginamit mo kasi yung short-term healthcare mo sa company, may interest yan, nagko-compound. So, nagiging investment. And, yung sinasabi ko kanina na with return of premium up to 85% kapag hindi mo ginamit yung healthcare mo during the 7 years na nagbabayad ka. Next is life insurance. Yung life insurance naman, again, pinag-usapan natin to kanina, life protection. Ito yung to protect our family while building wealth. So, syempre, kapag
wala ka pang big savings, kailangan mo talaga ng life insurance para ito yung magiging instant savings ng pamilya kung sakaling may mangyari sa'yo. Hindi ang mapapamana natin is utang. So sabi nga, ang purpose ng life insurance, in case you can't be there to catch them, you are sure you have a safety net. Kasi nga, tayo mga breadwinner, pag tayo nagpo-provide ng income, so tayo yung money machine ng pamilya, pag may nangyari sa atin, syempre gusto natin, may money machine pa rin yung ating family para makasurvive pa rin sila, makapag-aral pa rin mga anak mo, kakain pa rin yan, so may panggastos pa rin sila. So, kumukuha tayo ng life insurance because we love our family. And ang nakakalungkot lang yan, pagka makita natin, no, like kahapon, sobrang traffic, ang dami namin nakikitang bagong kotse, bagong sasakyan. So pagka 1 million ang cost ng car, 1 million din dapat ang insurance niyan. No, minimum 20,000 per year ang insurance ng sasakyan. Ang problema, yung nakasakay, yung driver, yung breadwinner, walang insurance. Pero ang insurance kasi ng breadwinner, mura lang. 1 million life insurance kung 35 years old ka na sa 7,400 per year lang. So, sino ba yung mahalaga? Yung sasakyan or yung breadwinner? Diba? I-type nga natin dyan. Kasi ang sasakyan, diba? Pwede pang palitan yan, pero yung buhay ng breadwinner, medyo mataas talaga value niyan. Diba? Kaya kailangan naka-insured. Next is debt management. So, we have to eliminate our debt kung may utang ka. No? Minsan naman kasi nagkakautang tayo na talagang tumulong lang tayo sa pangangailangan ng pamilya. Pero kung meron ka niyan, wag mo nang dagdagan. No? Na dahil lang sa luho or sa mga hindi naman kailangan iutang. So, kasi termite ang utang, ibig sabihin, anay na sumisira sa financial house natin. Ito. No? Masisira yung alkansya natin pag may utang tayo. At ito pa, no, ang daming nai-stress pag may utang kasi debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and can limit your freedom. Pag may utang ka, isipin mo na naman yan, saan ka na naman uutang next time or anong pambabayad mo sa utang mo. Diba? So, wala kang peace of mind. Opposite sa pag may savings ka, may emergency fund ka, may investment ka, may peace of mind ka. Okay? Kaya nga debt ka sounds like death. Okay? So, marami pong nai-stress. So, dapat alam mo yung good debt and bad debt. Emergency fund, ito naman yung, syempre, actually, dapat lahat tayo may emergency fund na kahit hindi yan ituro. Kasi alam natin, anytime, pwedeng may pagkakagastusan tayo sa pamilya. Kasi lahat, hindi exempt, no, na pwedeng may magkasakit sa pamilya, pwedeng masira yung sasakyan, medyo may ipaparepair sa bahay. So, given na yan, pwedeng mangyari. No? Kaya kailangan talaga, meron tayong emergency fund. So, yun, no, lalo na, no, pagka nawalan ka ng trabaho. Kasi pag nawalan ka ng trabaho, pero tuloy-tuloy pa rin yung gastos ng pamilya, malaking problema yun. Uutangin mo na naman yun. So kung wala kang emergency fund, utang yung magiging solusyon mo. Pero pag may emergency fund ka, ang dali-dali po talagang kumilos, no? Ang dali mag-decide, ang dami mong options, kasi may pera ka mahuhugot. Investment naman is yung pinakabubong ng ating financial foundation or financial house. Ito yung huli na natin gagawin kasi dati kala ko dito ka magsisimula, no? Kasi pagka-investment, usong-uso talaga yan. So, ito yung ginagawa natin to reach your financial goal. Kasi hindi natin marireach yung mga goal natin na nagko-cost ng milyon kung iaasa lang natin sa savings natin sa bank. So, kailangan mapalago natin yung ating pera. So, again, kaya tayo nag-i-invest kapag may target ka na hindi ka magtatrabaho habang buhay. So, gusto mo na balang araw, pag may savings ka na, meron ka ng 3 million, 5 million, yun na yung magtatrabaho para sa'yo. No? So, maraming klase ng investment.
merong short term, medium term, long term. So lahat tayo mga kailangan, for example, ng retirement. So dapat long term yan at naka-invest para mabilis mo may hit yung goal mo na milyon. So lahat tayo halos nagsisave sa bank, pero ang tawag sa atin dito depositor. No? So less than 1% lang ang kinikita natin. Ang ginagawa ng bank, i-invest niya yan sa mga government projects, sa top corporations, sa mga equities, mutual fund. Pero ang ibabalik sa atin less than 1%. So pinapautang rin nila yan, di ba? Pinapalago rin nila. So ang maganda, maging shareholder tayo, dumiretso tayo like sa mutual fund, mag-invest tayo para pag kumita yan na ini-invest din naman sa mga top corporations, sa government projects. So pag kumita ng 12%, diretso sa atin 12% kasi shareholder tayo dito sa mutual fund or binibili kasi natin shares. Kaya ang tawag sa atin investor. So para may idea kayo sa mutual fund, ang mutual fund ay indirect investment natin sa mga top corporations. Yan. Kasi dalawang way yan. Pag direct stock market, ikaw mismo bibili ng Jollibee shares, no? Yung PLDT. So, dito indirect, may fund manager kang bahalang bumili ng shares para sa'yo. Yan. So, how mutual fund works? Ito yung may mutual fund company. Marami nag-i-invest, si A, si B, si C, si D, and even the corporation. So, nilalagay lahat ng funds. May fund manager na bahalang mag-transact para sa'yo. Ito. Tapos, ibibili niya yan ng stocks or bonds. Ito yung mga investment sa mga top corporations and government projects. And then, pag kumita yan, ibabalik yan sa mga owner. So, ilalagay sa fund at i-distribute ulit based sa share mo. So, ang maganda sa mutual fund, pwede ka na mag-top up, no, or magdagdag para nagde-deposit ka lang sa bangko ng for as low as 20 pesos. Tapos, meron ka ng investment sa mga top corporations like Jollibee, Ayala, SM, no, Meralco, di ba? So, yan, pinalaki natin. Again, ang stock market investing, diretso, ikaw yung bumibili ng shares sa mga top corporations. So, kailangan mo dito, pag stock market investing, malaki kapital mo kasi medyo mahal din naman ang mga price nito. So, kaya yung iba, nag-i-invest sila sa mga mutual fund. Ito yung mga mutual fund na kapartner natin in partnership with Ramfor Financials. So, PhilEquity, Atram, Philama Asset, FAMI, Sun Life, Soldibo. So, mga ano yan, magagandang mutual fund company. So, ito, sila yung bahala mag-invest para sa'yo through mutual funds. So, yan, napag-usapan na natin yung strong financial foundation. Again, from the foundation sa bottom, pataas. Magandang okay yung cash flow mo. Pag okay ang cash flow mo, mapuno mo agad tong alkansya mo. Meron kang sapat na healthcare, sapat na insurance, wala kang utang, maganda yung emergency fund mo, at malaki yung investment mo. So, pagdating sa investment, syempre, ang dami nating choices. Pwedeng sa bank, pwedeng sa bonds. Ito yung mga guaranteed naman yan, hindi magne-negative, pero walang growth. So, pwede ka rin mag-invest sa mutual funds, stock market. May growth yan, pero syempre, pwedeng mag-loss ka. No? Pwede ka malugi. So, high risk. Kaya yung iba nag-i-invest sa PDF Most 18 and Kaiser kasi dito, bukod sa may growth yung pera mo, hindi magne-negative. Sa Most 18 may life insurance. Sa Kaiser kompleto. May healthcare din siya, life insurance, hindi magne-negative. At may growth yung pera mo kung di mo nagagamit yung healthcare fund mo. So, meron kasi tayong tatlong financial need, no? Kaya, pag-uusapan yung kompletong financial planning, kailangan i-consider mo to, hindi lang investment. Healthcare, life insurance, and investment. So, yun ang maganda sa Kaiser kung talagang medyo limited yung pera mo, yung fund mo,
Ako dito ako nag-start, Kaiser, kasi 3-in-1 na siya. May healthcare, insurance, and investment. Kaya sabi ni Daniel Padilla, yung Kaiser Ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Diba? Kasi lahat ng basic need mo sa financial foundation, nandito na sa Kaiser. So, sino ba yan si Kaiser? Hindi ko kilala yan. So, actually, marami siyang accredited na hospital. Kasama na dyan yung top 4 na hospitals. Si Asian Hospital, dito yan sa Muntinlupa. St. Luke's, meron yan sa Quezon City Global City. Makati Med, kilala naman natin yan. At yung isa pa sa mga top hospital, yung The Medical City. So, marami na rin tayong accredited na hospitals and clinics, 2,000 plus, doctors, 12,000 plus, and even si Kaiser, meron siyang clinic, ang tawag Kaiser Medical Center, nasa 10 na yung branch natin, makikita natin yan sa mga SM Mall tsaka Robinsons Mall. Yan. So, who can really help you to build a solid financial foundation? Of course, gusto nating magkaroon ng matibay na alkansya, pero gusto ba natin, no? Anong option ba pipili natin, A or B? Sa option A, dadaan ka pa sa bank, sa broker, sa agent, no, para makabili ng mga product. Or, maganda, no, marami nagpapamember sa IMG kasi kapag member ka na IMG, mababypass mo na yung mga middleman, ikaw na yung agent ng family mo, may direct access ka sa mga financial companies, mga financial products na kailangan mo, and may discount ka pa, no? So again, ang IMG, nag-start to noong 2002 and tinatawag nga na one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Kasi nga, kumbaga si SM, one-stop shop na siya. Sa SM ka nabibili ng lahat ng kailangan mo. Meron na rin siyang, kung kailangan mo ng service, no, magbabayad ka, nandun na rin. Kung kailangan mo magpa-check up, nandun na rin. So ganun din si IMG sa financial industry. Kung kailangan mo ng healthcare, life insurance, investment, real estate, mga non-life insurance, mga ibang financial services, may ka-partner na si IMG. So, one-stop shop. And pag sinabing IMG, 4 na ilang yung tatandaan natin. Education. Dito matututo ka sa mga workshop, may execution. Of course, pag natuto, i-guide tayo dito kung ano ba yung magandang product, no, na kailangan natin. Entrepreneurship, kung kulang yung pang-save natin, may backup career na pwede tayong gawin, may business, no, sa financial industry. And environment, no. So of course, mahirap mag-ipon ng tuloy-tuloy kung kasama mo gastador, or mahirap makabayad ng utang kung mga kasama mo lagi mahilig mangutang. So, importante yung environment. So, dito sa IMG, nasa group ka ng savers, investors, and entrepreneurs. So, again, IMG is a total financial solution company kasi one-stop shop na. And, ayan. So, how to get started in IMG? Of course, mag-enroll tayo and become a member of IMG. Ayan, so pagka-member ka na IMG, may portal ka, ma-access mo online yung iyong mga benefits, makikita mo yung mga investment mo, and may mga reports, kung gusto mong gawin yung business, meron ding tools. So, mahal, no? Mahal yung mga maka-access sa ganitong portal and sa mga kapartner nating company. So, ito yung mga category, no? Dito matututo ka, may trainings tayo, may mga workshops tayo, and then may mga automatic din na na benefit, no? May gifts ka, may access ka, may discount ka. So, mamaya babanggitin natin yan. And then may member support, online tools, and exclusive for IMG member international, no? Meron din tayo mga benefits. So, una, ito yun, no? Pag nagpa-member ka ng IMG, meron kang 100,000 na personal accident insurance. So, malaking bagay ito, no? Like, meron akong nakausap na engineer, lagi silang nasa site.
So, nagpa-member sa IMG dahil sa benefit na to kasi wala daw silang insurance sa company. So, at least ito meron kang 100,000 insurance. Of course, may 50,000 ka na ring life insurance with Fidelity Life na tie-up yan sa Everest, which is nagpo-provide ng memorial concierge service. So, nagamit namin to nung namatay yung kuya ko noong 2019. And pag member ka na IMG, kasama dun sa binayaran mo na sa membership, yung 1,000 pesos, mapupunta yan sa initial investment mo sa mutual fund. So, ang tawag IMG Soldibo Strategic Fund. And pag gusto mong dagdagan tong investment mo na to, for as low as 20 pesos, pwede ka na mag-top up or magdagdag. So, in partnership yan with Ramver Financials. And of course, ito yung maganda, no, yung healthcare products and services natin with Kaiser. Kasi hindi lang short-term meron ditong healthcare, may senior care din, may long-term care din. So, ito yung napag-usapan natin kanina na long-term care. Kasi madalas meron naman tayong short-term healthcare na binibigay ng company habang tayo are employed at productive, di ba? So, kaya nga tinawag na short-term kasi may limitation siya. Pag tayo ay nag-retire, wala na yung healthcare natin na short term. Or, pag nag-resign ka, wala. Like yung asawa ko, no? Ang ganda na benefit talaga nila kahit family kami ng anak ko covered. Pero nung nag-resign siya, syempre, wala na rin yung benepisyo na yun. So, maganda. Meron din tayong supplement dito sa short term, yung tinatawag na long-term healthcare. So, ito yun, no? Kapag sinabing healthcare, maganda may short-term healthcare tayo kasi ito yung gagamitin natin every year, pampa-check up, pag nagkasakit. So, on top of that, mag-save ka rin sa long-term healthcare. Ito yung sinimulan ko noong 2012 na tinatawag na Kaiser kasi para sa retirement years natin, by the time na 61 and up na tayo, syempre mahal na yung healthcare natin, siguradong kailangan na nating pampa-check up, no? Pag nagkasakit ka, at least may coverage ka pa rin kasi ang short term hanggang 60 lang kino-cover. So, para may idea kayo sa Kaiser, ang Kaiser, 7 years to pay lang. So, sa 7 years na yan, may healthcare benefit ka. And then, 30 years waiting, hindi ka nagbabayad pero may healthcare benefit ka pa rin. 20 years, naka-covered ka, may life insurance din. And kapag hindi mo nagamit yung yung healthcare mo dito sa 7 years, may ibabalik sa yung return of premium, no? 85% ng binayad mo ibabalik sa iyo. So, ang Kaiser kasi ang solusyon dun sa what if na dalawa sa buhay natin. What if I die too soon? I have life insurance like yung brother ko namatay noong 2019. So, naka-claim kami sa Kaiser. Yung life insurance na-receive ng kanyang beneficiary and of course, na-transfer sa beneficiary na fully paid yung plan niya. So, yun yung tinatawag na if we die soon, may peace of mind. Mapupunta sa beneficiary. If we live long, like by next year, mag-mature na yung plan ng asawa ko kasi nag-start siya na maaga sa Kaiser. So, pwedeng ikaw naman na ang mag-e-enjoy ng Kaiser investment mo kasi pag nag-mature, good as cash yan. So, kung hindi mo kunin yung Kaiser mo, may healthcare ka pa rin, may investment ka pa rin. So, again, sabi ni Daniel Padilla, ang ating Kaiser ambassador, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Kasi 3-in-1, may healthcare, insurance, and investment. So, ito pa yung benefit. Ito yung pinakagusto kong benefit sa IMG, yung business, kasi pwede ko itong gawing online and worldwide, no? So, pwede ka maging financial educator dito sa IMG and of course, yung time, no? Kasi kahit nagta-travel ka dito sa IMG, pag ginawa mo to, itong business na to, nag-full-time ka, kahit nasa travel ka, pwede mong gawin. And nakakatulong ba tayo sa mga family, no? Dahil tinuturuan natin sila mag-save, mag-invest, and ginaguide natin sa negosyo kung gusto magnegosyo, no? And may online system na kasi dati nalugi kami sa negosyo noong 2013 and 14 ng husband ko.
So kasi wala kaming system. So dito may system na kailangan na lang nating aralin yung system at of course, kailangan gawin natin, i-follow natin para matutunan natin yung negosyo. Of course, marami na naging debt-free dito dahil ginawa yung business. And ito yung sinasabi ko, travel the world. Like, nagpunta kami Taiwan, Dubai. Libre yung travel namin ng husband ko dahil si IMG, pag ginawa mong career to, i-reward ka din dun sa travel. No? Hindi tayo puro work lang. Meron din talagang eto, no, sinasabay natin yung business sa pleasure. So, para may idea ka kung paano ba kikita sa IMG as financial educator, so initially may 20% commission ka and pwedeng lumaki ang commission mo. And para may idea ka kung may natutulungan kang isang pamilya, no, sa isang week, in a month, ang potential income mo 24,000. Pag trainer ka na, pwedeng lumaki yan, no? 56,400. And pag ginagawa mo yung business, may free HMO ka rin. Like kami mag-asawa, wala na kami parehong short-term healthcare dahil hindi naman kami employed. Pero dahil IMG member kami at ginagawa namin yung business, so pag nag-qualify ka dito, may free healthcare ka. Like yung sa amin, up to 100,000 yung annual benefit limit namin. Kada taon yan na nag-qualify ka. NeuraCash, ito yung pwede nating gamitin na parang GCash. So, e-wallet sa IMG. Kaya kahit nasa abroad ka, pwede mong gawin to, marireceive mo yung commission mo, yung income mo. And pakitype nga kung OFW ka, pakitype OFW kasi may exclusive time benefit for OFW, yung tinatawag na worldwide protection. So like itong number 58 na benefit natin, accidental death benefit 500,000. So malaking bagay, no. Ayaw natin pag-usapan pero like yung sa kuya ko, no, at the age of 37 namatay siya. So ayaw natin pag-usapan pero pwedeng mangyari, no. So, like, ito, no, acts of terrorism, nangyari sa Israel, merong gera, 'di ba? So, malalaki po yung benepisyo na yan, kahit daliri ng kamay natin, meron pong value yan. And may repatriation service pa. So, yung financial foundation natin, mas mabilis nating mabibuild kung IMG member tayo. Kasi dito sa IMG, again, ginaguide tayo sa mga workshop bago tayo mag-start mag-invest, kumuha ng product. And then kung alam mo na yung kailangan mong product, may mga kapartner na tayo na pwede mong simulan. So, sino ba yung mga nagpa-member na sa IMG? Of course, yung mga police. Marami tayong na-educate na police. Mga teacher, mga OFW, seafarer, yung iba po ginawa ng full-time tong career bilang financial educator. Mga millennials, di ba? Kasi alam ko yung mga millennials, mga Gen Z gusto, nagbi-business na yan. So, pwede pang gawing online. And again, ang IMG is Total Financial Solution and ang ganda ng campaign, 30M by 30 Financial Literacy Campaign. So, join our campaign. Kasi ang goal natin is makapag-educate ng 30 million families by the year 2030. So sa ngayon, more than 10 million na yung na-educate natin. And sumama sa campaign natin, recently, no, si Senator Tulfo, no, si Senator Raffy Tulfo, kaya hawak niya tong libro natin. So ito pa po yung iba nating kasama, si Miss Corina Sanchez Rojas para sa IMG campaign, si Mr. Boy Abunda naman for Manila Bankers, and si Daniel Padilla for Kaiser. So again, kapag bago ka sa IMG, magpa-financial check-up ka para ma-check kung ano ba yung mga kailangan mo. And ang membership natin is 6,000 to 11,000. So 6,000 kung nasa Pilipinas, 11,000, around 11,000, no? Depende sa location kung nasa abroad. And kung gusto mong mag-start, ako, ang sinimulan ko talaga is mutual fund and itong Kaiser na 3-in-1 para ma-jumpstart yung solid financial foundation. And of course, maganda gawin natin yung business. I-share natin to
sa mga kaibigan natin, sa family natin, and become a financial educator. So magandang career yung meron sa IMG. So no matter what our excuse is, we will eventually retire and stop making active income. Tama ba? Hindi naman habang buhay may kontrata tayo sa abroad, or hindi naman habang buhay malakas tayo, 'di ba? Kaya nating mag Excel, 'di ba? Kung accountant ka na kagaya ko, or baka 'di ba lumabo na 'yung mata natin. So kailangan talaga mag-start na tayo, no? Kasi if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, no? Sabi ni Warren Buffett na bata pala nag-i-invest na siya. Kaya talagang yun din ang dahilan ba't mayaman siya, no? Kasi na-maximize niya yung time. And totoo naman, no, na kung mawalan ka ng income ngayon, tanungin lang natin hanggang kailan tayo makasurvive yung family. So, try mo, wag kang magtrabaho. So, ano ba yan? 3 months ba aabot yung ating income or ipon, di ba? 3 years, no? Kami mag-asawa, 10 years. Kaya naming, kahit wala kaming income, makasurvive pa rin kami. Kasi nga, tinuruan kami ni IMG na i-build yung solid financial foundation. So, financial independence is not a dream, it's a decision. Marami naman talaga nangangarap na yumaman, 'di ba? Kaya nga tignan nyo sa SM Mall or sa mga pila, pag may mahaba, sabi ko, sigurado ako Lotto to na outlet. So, yun nga nangyayari, no? Ang haba ng pila sa Lotto kasi gusto naman talaga nating yumaman kasi ayaw lang talagang aminin. So, pero hindi yan nakukuha sa gusto mo lang. Kailangan may gagawin ka, may decision ka. Kasi most people don't plan to fail. Wala naman nagplano na mag-fail. They just fail to plan. So again, ngayong bagong taon, kailangan magplano tayo. Kasi kung hindi, mauulit lang din yung nangyari sa atin for the past 5 years. Kasi kung anong meron ka ngayon, yan yung resulta ng ginawa mo 5 years ago. Okay? So kung babaguhin mo, i-improve mo yung ginagawa mo ngayon, 5 years from now, 10 years from now, magiging iba na yung resulta. Based na dun sa plano mo, based na dun sa dream. To know more about Kaiser, pwede mo ko i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, pwede rin sa WhatsApp, or email me at roan.capistrano@gmail.com.